Definitely, hindi po maganda ang kalagayan ng ginto, di ba? Nasa apoy siya eh. Ano doon? Matindi ang init, di ba? Possibly sa tindi ng init, matunaw, mawala, di ba? Pero tandaan po natin mga kapatid, ang apoy ang siyang umaalis ng mga impurities natin. Upang maging purong ginto, tanggal niya yung impurities. Ganun po ang pagsubok sa atin. So maging matatag po tayo. Yan po ang nangyayari sa atin. Ang problema, mga kapatid, ay maaaring magtanggal ng pride. Similarly, ang paghihintay ay maaaring magturo ng patience. Ang disappointment naman, mga kapatid, ay maaaring magturo ng humility. At ang paghihirap, o kaya ang tinatawag natin sa English, ang hardship, ay maaaring magturo ng dependence natin sa ating dakilang may likha. We have to trust Abba Yahweh. In short, kailangan tayong magtiwala sa Kanya. Kaya wag po nating sayangin ang mga aral na ating napupulot sa bawat pagsubok na dumadaan sa ating buhay. Ito po ang nagpapatatag sa atin, mga kapatid. Tayo po ay lumalago at nagiging matibay ang ating relasyon sa ating dakilang may likha. Kung hindi po natin kayang baguhin agad ang sitwasyon, maaari nating hayaan na baguhin po natin ang sitwasyon ng ating mga attitude o kaya ang ating karakter bilang isang treasured possession. Maging matured na po tayo, mga kapatid ko, upang patuloy tayo sa ating mga tungkulin at gawain dito sa kaharian ng Aba. Pangatlong punto, perseverance means continuing to obey. Mga kapatid, kung mapupunan nyo, ang value of obedience is laging nandun, di ba? Nakadugtong siya sa iba't ibang values na mayroon. Ibig sabihin, napakahalaga po ng pagsunod. At, mga kapatid, mahalaga pong tandaan natin na ang perseverance dito po sa kaharian ay hindi po simple. In a sense na hindi lang po laban lang ng laban. Sapagkat ang tunay na perseverance ay kahit mahirap, ang ating pong sasabihin sa ating sarili, susunod pa rin ako.
Kahit hindi ko naiintindihan o kahit hindi natin naiintindihan ng lahat, magtitiwala pa rin po tayo sa ating dakilang mailikha Abayahawa. At kapag naman pong mabagal ang progreso, hindi po tayo titigil sa paggawa ng tama, mga kapatid. Ang aking po mga nabanggit sa inyo, ito po ang nakita natin sa ating mga ninuno. During the time na sila po ay naglalakbay doon sa ilang o kaya sa wilderness. Hindi po naging madali ang kanilang paglalakbay o ang kanilang journey. Ngunit ang kanilang layunin o ang kanilang goal ay hindi lamang makarating sa kanilang destination, kanilang destinasyon doon sa Promised Land. Ang journey mismo ang humuhubog sa kanilang puso at sa kanilang pagsunod. Kaya nga po, pag binasa po natin ang Deuteronomy chapter 8, ito po ang nag-uugnay sa wilderness testing o doon sa ilang pagsubok at sa pagpapanatili ng mga kautusan ng ating dakilang Ama.